if I'm wrong, ate siya. Mula po sa Commission on Family and Life Couple Coordinator po sila mula sa Santissimo Rosario Parish. Nagbabalik si Brother June and si Sister Malu Cruz. Hello po, welcome back sa Kalakbayan ng Pamilya. Tito June, Tita Malu, hello po. Gandang umaga. Kayo. Opo. Maulang umaga. Ate Lorraine and Ate Cha. Naki-ate matanda na ate. Hello. Good morning, good morning. Yes, it's nice to be back. Lalo na sa mga taga-sunod ninyo. Alam ko, libo-libo yun. Oh. Thank you so much po, Tito June. Walang pasok, di ba? Tita Malu. Oo nga. Kaya magkasama kami. Yes, I remember last time na nakapanayon po namin kayo. I think nasa office or nasa work kayo both. Oo, magkaibang screen, ano? Ako nasa office, siya nasa bahay. Hindi, nasa ano po? Coffee shop. Nasa coffee shop. Okay. Oo nga. Diba po? Ayan. At ang ating talakayan ngayong umagang ito ay patungkol po, no, the grace of family anchored in the covenanted community. Pero bago tayo dumako dun sa pagiging kasapi or bahagi ng covenanted community, kilalanin muna natin, medyo baliktad na muna tayo ng slide. Trace back tayong konti, si Tito June at si Tita Malu, no? Sino nga ba si Tito June at si Tita Malu bago pa pumasok sa married life, and siguro ano yung naging changes, no, nung nagkatuloy ako bilang mag-asawa, no, and eventually nung kayo po ay bumubuo ng inyong pamilya? Wow, mahaba-haba pa lang papapakilala yan. Bago pa naging mag-asawa, magkaklase kasi kami sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. We were taking up civil engineering. Tapos, ito na naman ako. Pagka sinishare ko to kasi at 18, di ba, boyfriend kami, at 18, isa ko di ba, ang ganda ko, no? Nakakahiyaman. Pero yun talaga, hindi ko na mababago yun kasi at 60, I have a daughter who is 41. So, hindi ko siya mababago. Ang galing natin sa math, di ba? Yun yung mga bagay na hindi naman dapat baguhin kasi reality sets in. Tapos, maraming ups and downs kami sa aming pagsasama. Pero prior to that, papakilala lang pala to, no? Hindi mo na kwento, medyo excited ako. Yes. Nabanggit mo na, Ate Lorraine, na member kami ng Family and Life. Oo, sa Santissimo Rosario. Okay. Speaker din kami ng pre-K na. Okay. Yes, at meron din kaming marriage encounter group, community, ang Hearts of Jesus and Mary. Okay. Nag-marriage encounter kami noong 2001 pa. Yan. Tapos, lector commentator din kami sa UST, and madami palang ginagawa. Pero exciting naman ang mga ginagawa namin sa buhay. Yun lang. Yun lang. Pakilala muna, diba? Yan. Po. Very brief lang. Opo, tita, siguro, since nabagit nyo nga po na nag-start kayo with Marriage Encounter 2001, nung nag-uumpisa po ba kayo sa buhay pag-aasawa niyo, did you ever dreamed of or parang na-envision niyo na tatagal kayo na ganito katagal sa inyong pagsasama, or even the kind or the family that you've built nowadays? Is it something that you've dreamt of na talagang ganito yung gusto ko, ito yung pamilyang nais ko? Alam mo, maraming nagsasabi nung time namin na maraming mga kabataan daw na naging mag-asawa hindi tumatagal. Lalo na yung teenage marriage. Okay. Ako, marami kasi kami sa pamilya eh. Actually, halos lahat kami may mga asawa na, pero ilan lang yung kinasal sa amin. So, kaming dalawa ni Tita Malu, talagang nagpakasal kami. So, andun talaga yung marugdog na pagnanasa na yung pagsasama naming dalawa, tatagal. Yun yung nasa future namin. Yun yung nasa isip ko, na tatagal kami. Okay. Kasi iba yung sasagutin ko eh. Buti na lang nauna siya. Hindi, kasi when we had struggles in life,
naisip ko, ganito ba talaga ang buhay may asawa? Puro problema. Ibang-iba sa sagot niya, di ba? Thank you, Lord. Kasi parang ako ay nandun pa rin kay Magdalena na umiiyak kanina, di ba? Yung face ni Maria Magdalena, no? Parang yes, moving forward. Kasi yun na yung maganda. Talagang, kasi when we had our first na anak, na, di ba, 18. So, we must admit we were not ready for it. Yes. Alam niyo ba? Napakadami nagsabi na ipa-abort ang baby. Yes. Pero at 18, hindi namin pinatulan yan. So, yan ang unang-unang bagay na sobrang proud kami kasi 'di ba ang daming nagre-resort to abortion. Kaya itong panayam natin para hindi ko naisip yan na ma-highlight pala natin yung mga dapat nating i-value sa buhay. And this is what we want to stress, yung ipaglaban mo yung buhay. Indeed, Tita Malu and Tito June. When we come back po, mga kapanalig, we'll continue ang ating kwentuhan kasama si Tito June at si Tita Malu. Kaya, mga kapanalig, kung kayo po ay may nais ibahagi baka sa inyong buhay pagpapamilya, siguro some of your stories that you could share with us na pwede nating kapulutan na rin sa mga pinagtataanan ng mga mag-asawa at buhay pagpapamilya ngayon. Don't be shy and share it out, kapanalig. I-comment po na yan sa ating Facebook Live. I-text po sa ating text line na 0918-837-4827. Salamat po sa pakikinig sa ating kalakbay ng pamilya. Meron lang po ako mga babasahin dito po, no? Salamat po for listening, Miss Jing Velasco. At siya po ay nakikinig from Mandaluyong. At tanong lang po ni Brother Luis Santos, paano po namin makukuha yung certificate sa PCNE? Galing po ito kay Brother Luis Santos. At napakaganda po, no, yung convention last weekend po. Sabi po dito, no, Brother Luis, downloadable po sa PCNE dashboard. Make sure na na-scan po 3 days yung QR code po na naibigay po during the conference at yung sa ID for attendance. Mag-send po ng announcement. So, antabayanan nyo lang po ang mga announcements at doon po natin makikita kung okay na po ang inyong mga certificate. At hello po kay Jeans SD School. SD Cool. Hello po, Jeans. Hello po. Salamat sa pakikinig. At hi, Tita Malu and Tito June daw. Ayan naman ang mga fans club ni Tita June. Tita Malu and Tito June. Ayan, nagkabaliktad tuloy po. At hello po kay Nenet Santa Maria. Hello din daw po. Ayan ang kanyang mga, ang inyong mga fans club. At hello po kay Nanay Season Amparo. Salamat po for watching pa rin po, no, Nanay Season Amparo, kahit po maulan dito. At hello rin po kay Tita Mil at Tito Raul. Ayan po. At hello po kay Ange Ramos. Ayan. At saka kay Amelia Tuazon. Kay V. Valdez. Ayan. Salamat po sa inyong pakikinig. So tuloy po tayo dito sa ating pagkukwentuhan kay Tita Malu and Tito June. Ayun po, kanina po na kasi nabanggit niyo po, no, yung teenage marriage. So, ano po yung masasabi niyo ngayon? Kasi marami po tayong mga millennials at maraming kabataan ngayon na takot sa pagkakaroon ng pamilya. Actually, takot from the very start magpakasal. Ano po ang po pwede niyong sabi or ma-advise sa kanila? Daw mauna. At first, nakakatakot nga, no? Pero, alam mo, Ate Cha, napakalaking bagay na ang buhay ay naka-anchor sa Panginoon. Kasi, yung problema, sobrang daming problema talaga. Parang, dumadating sila ng, hindi lang isa-isa, sabay-sabay sila. And kung ikaw, in your human capacity, di mo talaga kayang masolve ang mga problema, lalo na pagka teenager, like 18 and 19, katulad namin. My God, akala ko nga, at nung una,
akala ko parusa sa amin yung mga problema kasi ang aga namin nag-asawa. Parang sabi ko, naku, ganito ba talaga kahirap? Pero when we understood it, kaya lang medyo matagal bago namin naunawaan kasi nga 2001 kami nag-ME. Natatandaan ko yung malaking dagok sa buhay namin, aside from maraming pasabsab pa yung infidelity. At ang solusyon sa problema na yan ay pinagkaloob talaga sa amin ng Panginoong Diyos, yung marriage encounter. That is the reason why we entered our community now, the Hearts of Jesus and Mary Prayer Community. Prior to that, talagang walang araw yata na hindi kami nag-aaway. So talagang nakakatakot ang buhay mag-asawa, lalo na kung parehas kayong immature. Kasi at 18 talagang hindi pa kami mature. So medyo matagal naming pinagdaanan yan at matagal na nabuhay sa makamundong buhay. Ito talaga yung buhay na parang buhay binata't dalaga kahit na mag-asawa na. So pag may pera, pa-happy-happy. Di ba? Gusto mo nang pumasok sa pa-happy-happy? Alam ko, nag-aantay siya ng pagkakataon na siya naman. Sige. Hindi, naisip ko lang yung madalas kong sinasabi kapag nagtoto kami. Masama man o mabuti, Diyos lang ang nakakaalam. Alam nyo, maraming kwento ang buhay. Katulad namin ni Tita Malu, kung wala kaming kwento, wala kaming ikukwento. Walang kwenta yung buhay. Wala kami po, hindi nyo kami makikita ngayon dito. Hindi kami makikita na nagtotalk sa marriage encounter para makita. Pero ang isa lang ang pinakamaganda kong naisip na sabihin na huwag kayong matakot mag-asawa. Okay? Tignan niyo po kami, di ba? 18, 20. Kung nasa edad kayo ngayon, maganda ang inyong trabaho, tapos na kayo, ano ang ikakatakot nyo? Kami nga, wala kaming ipagmamalaki. Si Lord lang. Yes, si Lord lang ang ipagmamalaki. At nagkaroon kami ng 4 na anak. Actually, 6 yung pregnancy, 2 yung namatay pa. Okay? 2 babae, 2 lalaki. So, dun sa mga iba, wag po kayong matakot. At wag kayong matakot magpakasal. Dahil ang pagpapakasal, andyan po ang ating Panginoon sa gitna natin. Yes, yun talaga. Ang sentro ng buhay, ang kwento ng buhay namin, ang sentro si Lord. Kaya hindi mapapasubalian sa dami ng naging problema, matagumpay pa din dahil sa awa at tulong ng Panginoong Diyos. Thank you po, no? Ang ganda po talaga ng mga sharing niyo talaga. Sabi ni Tito Jun, yung walang kwento. Kung walang kwento, walang kwenta. Pero salamat, God is writing a story or the message through your life. Kaya ito po, nakikipagkwentuhan tayo ngayon. Ito naman po, kung sa iba naman pong mga couples, nag-iisip po sila na ang kanilang mga anak ngayon ay mga aso at pusa. Ano po ang maisasabi niyo naman po doon? Yan, isa nga yan sa nakakalungkot no? Kasi when we conduct the pre-K, talaga naman lahat ng mga couples, ayaw nila mag-anak. They would rather have fur babies. Bawal yun. Hindi sila papasakit, padre. Hindi, saka pag nagka-canonical interview. Blessing nga ang mga anak, di ba? Yes. Ang mga anak natin, talagang mga kayamanan natin yan diba? Kahit ano pang marating nila, kahit wala pa nga silang marating, diba? Yung the mere fact na the world is renewed because of us, yun talaga yung goal ng marriage. Natatakot lang malamang ang mga tao na mag-anak kasi iba na yung mindset, iba yung focus. Pero when we focus on the real reason why we get married, malalaman natin na it's also giving birth to our biological children. Pero
Ate Cha, ito yung palagi kong sinasabi na hindi porket hindi kayo nabiyayaan ng anak, hindi kayo love ni Lord. Kasi sometimes, di ba, merong problema ang mga babae, may PCOS. Buti na nga lang yung aking mga anak na babae, nagka-PCOS sila after nilang magbigay ng mga anak. Pero madami talaga ngayon. Bakit? Lifestyle. Kasi yung PCOS associated yan with pagka medyo big ang babae. Sometimes merong ganyan. Or sometimes talaga hindi natin maipaliwanag, pero naniniwala ako na merong dahilan kung bakit ganon ang biyaya ng Diyos sa kanila. Kasi malamang merong ibang assignment sila sa mundo. Diba? Kaya yung pag-aanak, napaka-importante sa buhay ng mag-asawa. Pero kung hindi sila mabiyayaan ng biological children, meron silang ibang assignment kay Lord. Possible siguro, yung mga pamangkin, pwede nilang alagaan. So, Tama. Huwag sanang i-substitute ang mga aso at saka pusa sa talagang mga bata, magkaiba yun. Opo. No, pantagdag lang. Parang ang focus talaga are the kids, no? Magkaroon ng mga anak at paalagaan rin ng mga pamangkin, mga ganun po. Kung hindi man mabiyayaan ng physical na anak po talaga. Magkaroon lang ng pet. Hindi po iyan ang magsasubstitute ng ating mga anak. Yes. Tama po. At sa inyong marriage po, no, nagsisimula po kayo as a teen. Mga teens pa po kayo, 18 at saka 20. 19 siya, 19 po ba lang nun? Oo. Napakabata niyo pa nga po, no? Pero ano po sa tingin nyo ang mga nabanggit niyo po marami kayong problema, nagkaroon ng problema. Pero that time, paano nyo po nakita transition na ito po ay maganda ang pagkakaroon ng pamilya? Sino po yung mga tumutulong or ano po yung mga na-feel? Paano po yung transition? Transition. Ako mauna? No. Hindi. Sinabi kasi ni Tito Jun kanina, siya ay marami sila magkakapatid. So, sila, ibang klaseng pamilya meron sila. Kami, nakafocus din, medyo madasalin ang tatay ko, madasalin yung nanay ko. So, medyo iba din, magkaibang orientation. Kaya kahit na ang mundo ay iba ang tinuturo, iba ang hatak ng mundo, alam ko na yung buhay dapat magdadasal, nakasentro na agad kami sa pagrorosaryo. Maliit pa kami, nakasentro na kami sa ganyan. So, kahit na actually yung pag-aasawa ko is iniyakan talaga ng parents ko, nagrebelde talaga ako nung kaasawa ko. Yun talaga yun. Grabe, rebelde talaga yun. Ganyan ang pagre-rebelde. Hindi ko talaga makalimutang i-share. Kasi mahal naman ko yung nanay at tatay ko, pero hindi ko alam kung bakit ba ako nag-resort sa maaga pag-aasawa. Siguro talagang yun ang nakatadhana. Pero if I will be given a chance to live my life over again, si Tito Jun pa rin ang makakasala. Diba? Pero on a later date, tatapusin muna namin yung aming aral. Kasi yun talaga kung ibabalik talaga yung buhay namin. Yung pinagdaanan namin, sabi nga ni Tito Jun kanina, magiging walang kwenta yung kwento, no? I must admit, siguro we were also prepared by the Lord to have this kind of life for us to be sharers. Hindi ibibigay sa yung problema kung di mo kakayanin. Oo. Kay Lord din ang galing ang solusyon. Ibig ko sabihin, hindi kay Lord nang galing ang problema, kasi ang problema kami, nagkaroon kami ng immaturity, infidelity, ganyan. Pero ito yung weapon namin na masasabi namin we can witness to God's presence in our lives. Yes. Kaya sabi ko nga kanina, Tita Malu, di ba? Masama man o mabuti, Diyos lang ang nakakaalam. So lahat ng mga pangit na nangyari sa amin, ito pala yun. Ito pala yung gagawin namin, yung mag-share sa inyo.
para kapulutan niyo ng aral at hindi niyo nagayain. Katulad nung madalas na sinasabi namin sa pre-K na congratulations. Kasi alam niyo po ba yung mga pinipre-K na namin kung ano mga edad? Diyos ko, 30. 30. May 40 pa. Imagine niyo po yun. Doon lang nila naisip na magpakasal. Di ba? O, yun lang. Opo. Kaya sabi ko agad, congratulations agad. Kasi kung sabi nga ni Tita Malu, kung kami mag-aasawa ulit, ibibigay ni Lord ulit yung panahon, yung katulad nyo na pinipre-K na namin ngayon na ganyan ang edad. Dahil equipped na kayo. Kaya dapat wag matakot sa pag-aasawa. It's a gift, diba? That we value. Yes. Thank you po talaga, no? Gift po talaga ang pag-aasawa. At ito po, ano po yung nabanggit po dito kasi, no? Anong covenanted community kayo nakapaloob? Okay. Sa Hearts of Jesus and Mary Prayer Community. Naku, malaki po yung aming compose po kami ng 19 na regular prayer group at 3 affiliates prayer group. Member po kami ng Marriage Encounter, MEFP, Marriage Encounter Foundation of the Philippines. So, yung sinasabi po, meron po kami, namumuno po sa amin, si Father Glenn Paul Gomez. As far as dito sa North Sagaray, ang prayer group namin, at sa baba hanggang Cavite. Cavite, yes. Yan, ganun po kami kalaki. Opo, talaga po, no, nakakatulong talaga to be with a community sa pag-aasawa po, no, kailangan, yan. Bago po tayo magpatuloy po, no, meron lang po tayong break at ito po ay galing sa Pag-asa para po malaman po natin ang weather update. Salamat po at sa kanila. Ang dami ng fans talaga nila Tito June at Tita Malu. Ito po si V. Valdez. Hello po, Tito June and Tita Malu. Ruth Retome Palma. Ayan, talagang daming proud daw sila. Proud. So proud of you, Tito June and Tita Malu. From Ruth Retome Palma. At sabi rin po ni Nanay Edith Lumbanya, tama, Sir June at Miss Malu. Dapat ang Diyos ay nasa sentro ng ating buhay. Kami, kahit may ups and downs, ito pa rin, 39 years na po kami. Ayan. Salamat po sa iyong sharing talaga, no, Miss Edith. At sabi niya nga po, oo nga po, Miss Malu, uso ang PCOS. Pero nung panahon namin, wala namang ganito. Mabuti nga po at nagkakaroon po ako ng isang apo sa anak kong babae. Kahit may PCOS siya, sabi ko, pray lang tayo kung bibiyayaan siya ulit. Ayan, salamat po sa inyong sharing, Miss Nanay Edith Lumbanya. At galing naman po kay Enyang Portagana Aviles. Good morning po, pasama sa prayers, Alona Portagana Aviles and Ayume Aviles. Ayan. At saka kay Lucy Cabales Solita, hello po. At sabi nga rin po ni Enyang Portagana, opo, yun, Mr. ko, madasaling lagi ng rosary. Siya lagi. Salamat po sa inyong sharing. At hello po kay Kuya Edgar Santiago. Hello po, ano kayang ulam dyan? At kay Mon Estrellado Diocampo. Ingat po lagi, Esmeralda de Leon. At ito po, meron pong magandang tula si Brother Edgar Santiago. Malu, maaga sila nakapag-asawa. Di ito naging hadlang upang ayusin ang buhay nila. A, ang kanyang kabiyak ang naging kasama sa hirap man o sa lagay na masaya. L, labis na pagmamahal sa buhay ay kanyang ipinaglaban upang ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay isilang. O, obligasyon sa samahang na kinabibilangan ang higit pang nagpalalim sa kanilang maayos na pagsasamahan. U, unawa at pag-ibig ang pinairal sa kanilang puso, ang higit sa lahat ng kanilang pamilya, si Kristo ang naging sentro.
Hashtag, mabuhay kayo, Ate Malu at Kuya June. Ayan, panatilihin si Jesus sa inyong puso. Salamat, Kuya Edgar Santiago, sa iyong tula na pinamagatang Malu. Ayan, salamat. At sabi po ni Lucy Caballas Solita, thank you for the enlightenment. Salamat po. Tito, tita, ayan, since we're down to the last 6 or 5 minutes na lang no, ng ating programa, nabanggit nga yung kahalagahan po ng pagkakaroon ng community. Tito, tita, ito, alaminin natin na very practical approach. Alam naman natin na sa bawat mag-asawa o pagsasama, mayroon at mayroon po talaga na parang isang medyo less madasalin, yung hindi ganun ka-fervent, no? Yung kanyang buhay pananampalataya. Ano po siguro yung huling mensahe o siguro paalala ninyo, lalo na po doon po sa mga mag-asawa na bago pa lang o sabihin natin nagsisimula pa lang o sabihin natin na medyo nandun pa sa nangangapa, baby steps ba kumbaga sa buhay pag-aasawa at buhay pagpapamilya. Tito, tita. Communication. Una yun. Okay? Pinaka-importante yung communication. So, kami kasi, no, lalo na yung mga magiging mag-asawang lalaki at babae. So, tayong mga lalaki, si Tita Malu po, minahal ko yan. Okay? So, ibig kong sabihin, lahat po ng mahal niya, mahal ko. Huwag kayong maniniwala puro sa sinasabing hindi mahal yung mga biyenan. Huwag kayong maniniwala po. Si Tita Malu po, nung nabubuhay ang mga biyenan ko, mahal na mahal ko po yan. Pati lahat po ng mga kapatid niya. So, yun lang po yung dapat, kung sino yung mahal mo, no asawa mo, mahalin mo rin. Kahit mga kaibigan yan. So, yung sunuran, respeto, huwag niyong iaalis po. Okay? Marami pa. Sige, Tita Malu, marami pa. Sige, babalikan kita. Hindi, kasi ganito. Importante din na meron ding gumagabay sa mag-asawa. Kasi kung bago pa, naalala ko kasi, yung mga ka-office mate ko, merong bago pa lang mag-aasawa, merong kakakasal pa lang, merong first baby pa lang. Yung mga ganyan, lagi sila pupunta sila sa akin. Napakala mo, merong consultation hours kami. Pero yun, kasi ganun talaga eh. Halimbawa, meron akong ka-office mate na parang, alam mo yun, may mapapling-pling. Masasabihin ko agad, umayos ka. Hindi deserve ng wife mo yung mga ganyan-ganyan, ha? Kasi naririnig mo yung mga palipad hangin sa ibang babae. Kapag meron kasing susulsol, di ba, mauuwi sa hindi maganda. Pero kapag watch out, watch out kayo, nandiyan na si Ma'am Malu, ayan na. Yung ba kahit na ginagawang biro, ginagawang ganyan, find people na pwedeng ayus, yung gumabay. Importante kasi yun eh. Kahit na hindi naman talaga ikaw ay madasalin o hindi ka naman talaga perfecto, wala naman talagang perfecto, di ba? Pero importante yung sasabihin mo yung tama. Kahit na magalit sila sa'yo, ako kahit magalit sila sa akin, sasabihin ko sa kanila, ikaw ang mali. Ikaw ang babae. May problema ka. Kasi yung wife ko naman ganito eh, sasabihin nila, di ba? I-justify kasi nila kung ano yung ginawa nila eh. Sabi ko, hindi pa rin solusyon ang pambababae mo at nasaktan mo yung wife mo. Kailangan merong mangyari. Mag-sorry ka na time teams kasi ayaw naman niyang maniwala na nagbago na ako. May mga ganyan. Kailangan talaga merong firm. Lahat ng sinabi ni Tito June, yan ay mga sangkap para maging maayos ang pagsasama ng mag-asawa. Yung sinabi ko naman, yun yung mga pwede pa nating ibigay. Tayong mga naunang pinanganak, naunang nag-mature, yung matanda na in short, na pwede nating ibigay doon sa mga bago. Kaya nga sabi ko nga, lagi kong sinasabi to sa pre-K na kung kayo kailangan nyo lang ng kausap, andito lang naman kami. Hindi dahil sa madaldal ako, pero ibig ko sabihin, sometimes kasi, kailangan mo lang na enlightenment eh. May makausap ako, kausap lang, ay ma-open yung mga eyes. Parang si Magdalena, di ba? Yes. Maghanap din kayo ng isang samahan. Yung maka-Diyos. Yung community talaga malaking bagay. Malaking bagay ang community. Yung marriage encounter namin,
Sobrang laking bagay. At kung wala kayong makita, punta kayo sa parish. Ako, ang dami po doon na pwede nyong mag-serve kayo doon. Doon yung magsimula po kayo sa parish ninyo. Yan. Thank you po talaga. No? Sabi po dito ni Miss Rhea Calarna, kapag ang Diyos ang sentro ng ating buhay, hindi tayo matitinag anumang pagsubok ang dumating. Amen. Ayan. Galing rin po kay V. Amen. Valdez. We love you both from HJM Solo Parents Family. At galing po kay Jean Velasco, maaga din kami na nakapag-asawa. 21 at 24. We stayed for 25 years. Binawi na po siya ng Diyos 10 years ago, 2015. Salamat sa inyong sharing po at sa inyong pakikinig. Yan. Yes, and as we end our program, we praise and we thank God sa buhay at sa biyaya na dulot ni Tita Malu at ni Tito June Cruz Naway. Patuloy silang pagpalain, puspusin ng biyaya ng Diyos, ilayo sa kapahamakan at anumang mga pagsubok at panganib. Nawa po ay mas lalo pang marami silang mga mag-asawa, mga pamilya at individual na matulungan upang maging mas malapit at maging mabunga ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Ang aming hinihiling lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesucristo at ng aming mahal na ina na si Maria at ng kanyang esposo na si San Jose, ngayon at pagpa sa walang hanggan. Amen. Susunod na po ang Healing Mass live sa ating Veritas Chapel na pangungunahan ni Reverend Father Sherin Nunez SMM. With that, isang episode na naman ang ating natapos mga kapanalig. Stay safe po sa maulang panahon ngayon. Ito pong Uningkot, ang ating Lorraine mula sa Office for the Promotion and New Evangelization ng Archdiocese of Manila, kasama ang aking Tuesday partner na si Ate Cha ng Commission on Family and Life ng Archdiocese of Manila. At lagi po kami nagpapaalala sa inyo na sumainyo ang katotohanan. Thank you so much po. Thank you po. Tita. Thank you. Bye. Pakinggan ang programang tumalakay sa mga makabuluhang usapin ng pamilya.